Mga pare ko, sa lahat po na may mga impact wrench yan at gusto pa po nila i-maximize yung gamit ng kanilang impact wrench, eto, pwede po tayo mamili at gumamit ng ganito. So ito po yung impact wrench to electric drill compression. So ito po ay kinakabit lamang sa unahan ng inyong impact wrench at presto, magiging instant electric drill na po ang inyong impact wrench. At ito po ay nabili ko lamang sa halagang 102 pesos. Di po ba? Very cheap. Pero very cheap po siya at mamarahin. So tignan muna po natin, baka naman mapapamura po tayo sa kanyang quality. Ito, mabalik ko. At ang laman po nito ay ito. Ayan o. So unang-una po dyan syempre ay itong nilalagyan ng bala ng electric drill. So alam niyo na po kung paano gumamit ng ganito. And then second is ito, yung panghigpit sa kanya. And then third ay ito. So hindi na po to dahil ito po ay nilalagay dito. Halos parang pasod na lang po to. So positive screwdriver po siya, kabilaan. And then ito na po syempre yung pang-adapt dito sa ating impact wrench. At dito po siya nilalagay. At ito yung kanyang pinaka-lock para po hindi siya mahugot. So ito mga pare. Pero bago po lahat ay kilatisin muna po natin yung quality na material na ginamit dito. At ang unang-una po dyan ay yung kanyang pagkabakal. So yung quality po nito is hindi po nalalayo sa mga Chinese na electric drill. At yung mga nabibili po ganito sa mga Chinese store. So ganun lang din po yung kanyang pagka-built up material niya. So sa tingin ko po hindi po to ganun katibay kukumpara po natin sa original. Kaya ingat-ingat na lang po tayo sa paggamit. At kaya tansyahin na lang po natin yung bigat ng trabaho na paggagamitan natin itong ating adapter. So inulit ko po, hindi po ganun ka-quality yung kanyang pagkabakal. At baka posible po itong agad masira pag ito po ay pinabasa natin. So ingat-ingat lang po sa paggamit. And then sa pag-assemble naman, napakadali naman po. Ito po, ilalagay nyo lang po siya dito. So hindi po ito pwedeng pakaliwa, puro pakanan lang po, puro pakayod lang po. At saka po ito ay ilalagay natin dito sa unahan. At itapat nyo po yung butas. Itong butas na to dito. Dahil yung butas po na to is dito po natin ilalagay yung lock. Pero bago po natin ilagay yung lock is kailangan muna po natin ilagay itong goma. Dahil ito po yung mag-hold ng lock para hindi po siya mahugot. So tapat po natin ganun. Then saka po natin siya ibaon na ganun. And then ilalagay po natin itong lock na pin sa loob. Then pag nailagay na po ganun, saka po natin ilalagay itong goma upang hindi na po siya mahugot. Dahil meron na po siyang lock. And maglalagay na po tayo ng drill bit. Sa paglalagay naman, ayun, katulad lang din po ng mga conventional na electric drill. So paikutin lang po natin to, itapat natin ganun. At ito, pwede na po natin siyang higpitan gamit po tong kanyang key. Ayan. Ito, presto, pwede na po natin tong gamitin agad-agad. Meron na po tayong electric drill gamit po tong ating impact wrench. At ito po, pwede po natin testingin ito sa kahoy natin. Ayun, parang butas siya sa pa. Oh, diba? Malakas po yung makina nitong ating impact wrench. Kaya panis na panis po yung pagbabao nito sa kahoy. Pwede rin po siyang gamitin pambato. Huwag lang po yung sobrang tigas na bato dahil wala po itong hammer mode. So yung mga malalampot lang po ay kayang-kaya niya po yan. Tulad po nito. Ayun mga pare ko. Dahil sa sobrang lakas po ng makina ng ating impact wrench, sigurado po butas ang bato. And then subukan naman po natin siya sa bakal. Meron po tayong bakal dito. At tingnan natin kung kayang gawin ito. So yung mga pare ko kayang-kaya po nitong ating impact wrench / electric drill yung pagbutas ng bakal.
So sa mga ganitong klaseng medyo light lang na pagbubutas, ayan, okay na okay pong gamitin itong ating adapter. At yung pinakamalaki palang bala na pwede natin ikasa rito, ayan, ay size, tanggalin muna natin itong pinaka nakalagay dito. Ayan, saka po natin siya litad pala, ay size, ayan mga pare ko, size 10mm na drill bit. So ayan po, ayan. At yan na po ang ating review para po dito sa ating drill adapter. At sa totoo lang po ay gamit na gamit po natin to at marami na po itong nagawang butas. Ikaw ba naman, very handy at hindi mo na po kailangan maghanap pa ng outlet upang magamit tong inyong electric drill. At ang importante lang po ay iingatan nyo po to at sigurado po ko na tatagal po sa inyo to. So lahat naman po ng bagay basta iningatan ay siguradong tatagal yan. So hanggang dito lang po yung ating video at hopefully po ay nakatulong po ko kung paano nyo po i-maximize yung paggamit ng inyong impact wrench. So paalam sa inyo mga pare ko, until next video, paalam.